Paano kung ang katahimikang tiniis mo ay hindi pagkakamali, kundi paghahanda? Scorpio, naglakad ka sa isang landas na tila laging sinusundan ng pagdududa. Kinuwestiyon ng mga tao ang mga desisyon mo. May ilan pa na halos napa-question ka na rin sa sarili mo. Ngunit sa kaibuturan ng puso mo, may isang tahimik na boses na hindi kailanman nawala. Isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, kundi pinili mo lang pagkatiwalaan. Ngayong gabi, dito nagsisimula ang kwentong magtatapos sa iyong pag-aalinlangan. Dahil may paparating na senyales, banayad, hindi maitatanggi, at dumating sa eksaktong tamang oras. Isang senyales na hindi sumisigaw, kundi marahang bumubulong ng katotohanan diretsyo sa iyong kaluluwa. At sa sandaling makilala mo ito, may isang makapangyarihang bagay kang marirealize, tama ka mula pa noong una. Scorpio, hindi ka taong dumaraan sa buhay ng maingay. Ikaw ay nagmamasid. Nakakaramdam. Naaalala. Habang ang iba ay nagmamadali para sa pagpapatunay, ikaw ay dahan-dahang naglalakad, ginagabayan ng mga instinct na bihira mong ipaliwanag. At gayunman, ang lalim na iyon ang madalas na hindi nauunawaan. Nakikita ng mga tao ang iyong katahimikan at napagkakamalan itong kahinaan. Kinu-question nila ang mga pinili mo, ang tiyaga mo, ang pagtanggi mong sumunod sa agos ng karamihan. Ang hindi nila kailanman nakikita ay ang hindi mabilang na sandaling ginugol mo sa pagtitimbang ng katotohanan laban sa ilusyon, ng katapatan laban sa panlilinlang. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman sa mundo. Ito ay tungkol sa sandaling sa wakas ay magtatagpo ang linaw at pagtitiis. Isang sandali kung kailan tutugon ang universo sa lahat ng tahimik mong pinasan. Kung ikaw ay patuloy na kumapit, patuloy na nagtiwala sa iyong panloob na boses sa kabila ng pagdududa at paghihintay, makinig kang mabuti. Dahil ang susunod na magaganap ay hindi pagkakataon. Ito ay kumpirmasyon. At dumarating lamang ito para sa mga sapat ang lakas upang maghintay. Ang nakatagong paglalakbay ng Scorpio, nakaraan at mga pagsubok. Scorpio, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman itinadhana na maging madali. Sa paningin ng iba, parang nakatigil ka lamang sa isang lugar, pero sa loob mo, may mga bagyong tahimik na nabubuo at unti-unting humuhupa. Maaga mong natutunan na hindi lahat ay karapat-dapat magkaroon ng akses sa iyong mga iniisip, mga plano, at sa mismong puso mo. Kaya ikaw ay nagbago. Naging mapili ka sa pagtitiwala at maingat sa bawat salitang binibitawan. At ang desisyong iyon, bagamat nagbigay proteksyon, ay madalas ding nag-iwan sa iyo na naglalakad mag-isa. May mga sandaling ramdam mo na may mali, matagal bago pa ito tuluyang lumantad. Isang relasyon na may kakaibang bigat. Isang pangakong tunog bakante. Isang landas na pinupuri ng marami ngunit tinatanggihan ng iyong kutob. Sinubukan mong magpaliwanag, ngunit nabigo ang mga salita. Paano mo ipapaliwanag ang isang pakiramdam na walang ebidensya, tanging katiyakan lamang? Nang balewalain ng iba ang mga babala mo, pinili mong manahimik, hindi dahil kulang ka sa kumpiyansa, kundi dahil alam mong hindi kailanman napipilit ang paniniwala. Ngunit may kapalit ang katahimikang iyon. Nasaksihan mong may mga taong umalis. Nakita mong may mga pagkakataong lumampas, hindi dahil mali ka, kundi dahil tumanggi kang kumilos bago maging malinaw ang katotohanan. At sa mga sandaling iyon, pumasok ang pagdududa. Hindi sa iyong kutob, kundi kung sulit bang tiisin ang ganitong uri ng pag-iisa. May mga gabing inuulit-ulit mo sa isip ang mga naging usapan, iniisip kung dapat bang iba ang sinabi mo, mas mabilis kang kumilos, o mas maagang nagtiwala. Kinuwestiyon mo kung ang pagtitiyaga ba ay lakas o unti-unting pagsira sa sarili. Ngunit kahit sa pinakamahina mong sandali, may nanatiling gising sa loob mo. Isang tahimik na kamalayan. Isang pakiramdam na ang lahat ng iniiwasan mo ay balang araw maglalantad ng tunay nitong anyo. Ito ang hindi nauunawaan ng karamihan tungkol sa Scorpio, hindi ka natatakot sa pagkawala, natatakot ka sa kasinungalingan. Mas pipiliin mong lumayo na may pag-aalinlangan kaysa manatili sa isang bagay na nakatayo sa ilusyon. At ang pagpiling iyon ang humubog sa iyong nakaraan. Pinabigat nito ang iyong paglalakbay, pinabagal, at ginawa itong mas matindi kaysa sa iba. Ngunit pinatalas din nito ang iyong pananaw, pinatatag ang iyong mga hangganan, at inihanda ka para sa isang katotohanang hindi maaaring ipagwalang bahala magpakailanman. Dahil para sa isang taong natutong mabuhay sa katahimikan, hindi kailanman sumisigaw ang universo ng mga sagot. Nagpapadala ito ng mga senyales. At ang senyal na yon mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Ang sandali ng pagdududa.
Dumadating ang bawat Scorpio sa puntong ang katahimikan ay biglang bumibigat. Hindi dahil pinagsisisihan mo ito, kundi dahil nakakapagod ng buhatin mag-isa ang katotohanan. Ito ang yugto kung saan hindi nawala ang iyong katiyakan, pero parang hindi na ito sapat. Ginawa mo ang lahat ng tama. Naghintay ka. Nagmasid. Nagtiwala ka sa iyong kutob. Ngunit ang mundo sa paligid mo ay walang ibinigay na kumpirmasyon, walang katiyakan, walang nakikitang patunay na may saysay ang iyong pagtitiyaga. Dito tahimik na pumasok ang pagdududa. Hindi bilang takot, kundi bilang tanong na ayaw mong itanong, paano kung mali ako? Hindi mo ito binigkas ng malakas. Bihirang gawin iyon ng Scorpio. Sa halip, umalingaw ito sa mga pribado mong sandali, sa mga gabing tahimik, sa mahahabang lakad, sa mga walang lamang pagitan ng mga responsibilidad. Sinimulan mong suriin ang mga nakaraan mong pagpili, inuulit ang mga desisyon ng may walang awang katapatan. Pinoprotektahan mo ba ang sarili mo o nagtatago ka lang? Intuitive ka ba talaga o masyado ka lang maingat? Ang nagpahirap sa yugtong ito ay hindi kalituhan, kundi pag-iisa. Walang nakakakita ng tunay mong nararamdaman. Sa paningin ng iba, kalmado ka, tila matatag pa nga. Ngunit sa loob mo, nakikipagnegosasyon ka sa sarili, tinatimbang ang kutob laban sa lohika, ang damdamin laban sa rason. Gusto mo ng linaw, pero ayaw mong kapalit nito ang pagtataksil sa iyong panloob na katotohanan. At gayunman, may kakaibang nangyari sa gitna ng kawalang katiyakan na ito. Sa kabila ng pagdududa, hindi ka nagbago ng direksyon. Hindi ka humabol sa pagpapatunay. Hindi mo tinalikuran ang iyong mga prinsipyo. Huminto ka, ngunit hindi ka umatras. Iyon pa lang ay sapat ng patunay ng iyong likas na pagkatao. Ang sandaling ito ng pagdududa ay hindi kahinaan. Isa itong pagsubok. Isang tahimik na checkpoint kung saan minamasdan ng universo kung sisirain mo ba ang sarili mong padron o mananatili kang nakaayon dito. At dahil nanatili ka, dahil tinanggihan mong magmadali tungo sa pansamantalang ginhawa, may nagsimulang magbago. Hindi dramatiko. Hindi sabay-sabay. Ngunit sapat upang maramdaman. Dahil ang pagdududa ay hindi dumarating upang wasakin ang Scorpio. Dumarating ito upang patalasin ang kamalayan ilang sandali bago tuluyang magbunyag ang katotohanan. Nagsisimulang magpakita ang senyales. Hindi dumating ang senyales sa paraang inaasahan mo. Walang anunsyo, walang dramatikong tagpo na idinisenyong humanga ang lahat. Hindi ganoon lumalapit ang katotohanan sa isang Scorpio. Dumating ito ng tahimik, halos kaswal, dahan-dahang sumisingit sa iyong kamalayan sa sandaling hindi mo na ito hinahanap. Isang paulit-ulit na padron. Isang pag-uusap na kakaibang pamilyar. Isang sandaling napahinto ka, hindi dahil maingay ito, kundi dahil eksakto ang tama ng dating nito. Nagsimula kang mapansin ang mga bagay na dati mong binabaliwala. Mga salitang binigkas ng isang taong hindi alam ang kwento mo, ngunit perpektong inilalarawan ito. Mga sitwasyong umuusbong eksakto sa paraang matagal mo nang nararamdaman, kahit pa sinasabi ng lohika ang kabaligtaran. Hindi ito pagkakataon, ito ay pag-aayon. Bawat munting kumpirmasyon ay naipon sa kasunod nito, bumubuo ng isang linaw na hindi na maaaring itanggi. Ang nagpaging makapangyarihan sa senyal na ito ay hindi ang laki nito, kundi ang tiyempo. Lumitaw ito matapos mong tanggapin ang kawalang katiyakan. Matapos mong tigilan ang pangangailangang ipaliwanag ang sarili mo. Doon tumugon ang universo. Ang enerhiya ng Scorpio ay hindi humahabol sa patunay, inaakit nito. At ngayon, ang ebidensya na mismo ang lumalapit sa iyo. Nararamdaman mo ito sa katawan mo bago pa maunawaan ng isipan mo. Isang kapanatagan ang pumalit sa tensyon. Isang katahimikan ang umupo kung saan dati naninirahan ang pagkabalisa. Hindi ka nagdiwang. Hindi mo ito inanunsyo kanino man. Alam mo lang. Bumalik ang malalim at pamilyar na kaalaman, mas matatag, mas buo, at hindi na maitatanggi. Hindi sinasabi ng senyal na ito na kumilos ka agad. Hindi ka nito itinutulak pasulong o hinihila pabalik. Mas mahalaga ang ginagawa nito, pinapatunayan nito ang iyong pagpipigil. Kinukumpirma na ang paghihintay ay hindi na sayang na oras. Na ang katahimikan ay hindi pagtigil. Na ang pagtanggi mong kumilos ng walang katotohanan ay mas nagprotekta sa iyo kaysa nagpabagal. Para sa Scorpio, ang mga senyales ay hindi kailanman panlabas na utos. Sila ay mga salamin, refleksyon ng panloob na katotohanang sa wakas ay umaayon na sa panlabas na realidad. At sa sandaling nakita mo ito, wala nang pagtalikod.
Dahil ang senyal na ito ay hindi lamang nagsabing tama ka. Pinatunayan nito. Ang pagkamulat, tama ka mula pa noong una. Hindi dumating ang pagkamulat na may kasamang pananabik. Dumating ito na may kapayapaan. Doon mo nalaman na totoo ito. Scorpio, kapag ang katotohanan ay tuluyan ng nagpapakita sa iyo, hindi na nito kailangang sumigaw. Ito ay nananahan. At sa tahimik na katiyakang iyon, nagsimulang magkaanyo ang lahat ng minsang gumulo sa isipan mo. Binalikan mo ang mga sandaling dati mong kinuwestiyon, ang mga desisyong ipinagpaliban mo, ang mga taong nilayo mo ang sarili mo, ang mga landas na tinanggihan mong tahakin. Ang dating pakiramdam ng pag-aalinlangan ay nagbunyag ng karunungan. Hindi ka nag-atubili. Ikaw ay mapanuri. Hindi ka natakot. Ikaw ay mulat. Ito ang sandaling tumigil ka sa pag-uulit ng nakaraan na may pagdududa at sinimulan mo itong tingnan ng may linaw. Ang katahimikang pinili mo ay hindi pag-iwas. Ito ay pagmamasid. Ang pagtitiyagang isinabuhay mo ay hindi kahinaan. Ito ay pagpipigil at kontrol. At ang kutob na pinagkatiwalaan mo, kahit walang sumuporta, ang napatunayang pinakamalakas mong sandata. Wala nang kailangang patunayan kanino man. Kusang nawala ang pagnanasang iyon. Ang panlabas na pagpapatunay ay biglang naging hindi na kailangan, kahit hindi na mahalaga. Dahil ang kumpirmasyong natanggap mo ay nagmula sa loob at mas makapangyarihan kaysa alinman. Muli kang nakaayon. Matatag. Tiyak. Ang pinakanagbago ay hindi ang kapaligiran mo, kundi ang paraan mo ng pagharap dito. Iba ka ng kumilos. Nakikinig ka ng hindi sinisipsip ang lahat. Nagsasalita ka ng hindi kailangang magpaliwanag ng sobra. Nagtitiwala ka ng hindi isinusuko ang kontrol. Ang pagbabagong iyon pa lamang ay sapat na upang magbago ang tugon ng mundo sa iyo. Scorpio, ang pagkamulat na ito ang naging punto ng pagliko. Hindi ang katapusan ng mga pagsubok, kundi ang katapusan ng kalituhan. Hindi mo na tinanong kung mapagkakatiwalaan ba ang kutob mo. Alam mo na. At ang kaalamang iyon ay nagdala ng isang kalmadong otoridad, isang presensyang hindi humihingi ng pansin, ngunit kusang nirerespeto. Dahil ang pagiging tama ay hindi kailanman tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa katotohanan. At pinarangalan mo ito kahit hiniling nitong maghintay ka. Pagbabago at panloob na lakas ng Scorpio. Matapos ang pagkamulat, dumating ang pagbabago. Hindi ito dramatiko. Walang biglaang pag-iba ng kapaligiran, walang lantad na anunsyo na may nagbago sa loob mo. Ngunit ramdam mo, lahat ay iba na. Scorpio, hindi ka naging mas maingay, naging mas malinaw ka. Ang enerhiya mo ang unang nagbago at saka lamang umayon ang mundo. Tumigil ka sa padalos-dalos na reaksyon. Ang mga sitwasyong dati humihila ng matinding emosyon mula sa iyo ay dumaan na ngayon ng walang sagabal. Mas nakinig ka kaysa nagsalita, ngunit kapag nagsalita ka, may bigat ang bawat salita. Hindi dahil humihingi ka ng pansin, kundi dahil hindi mo na kailangan ng pag-apruba. Ang tahimik na kumpiyansang iyon ang humubog sa paraan ng pagtingin ng iba sa iyo, kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit. Naging matatag ang iyong mga hangganan ng hindi nagiging sarado. Pinapasok mo ang mga tao, ngunit hanggang sa abot lamang ng katotohanan. Hindi ka na humahabol ng paliwanag mula sa mga hindi nakaunawa sa iyo. Alam mo na ang linaw ay hindi nagmumula sa panghihikayat sa iba, nagmumula ito sa pagkakaayon mo sa sarili mo. Ito ang pagbabalik ng iyong panloob na lakas. Hindi na ang matindi at depensibong bersyon na dati mong ginamit upang protektahan ang sarili, kundi isang pinong lakas, kalmado, mapanuri, at may malinaw na layunin. Buo na ang tiwala mo sa iyong kutob, nang hindi na kinukwestiyon kung saan ito nagmumula. Kumikilos ka kapag tama ang pakiramdam, at naghihintay kapag hindi pa. At pareho silang may kapangyarihan. Ang pinakanagulat ka ay ang kawalan ng hinanakit. Wala ka ng pagnanais balikan ang mga lumang sugat o patunayan ang mga desisyong ginawa mo noon. Ginawang hindi na mahalaga ng paglago ang mga kabanatang iyon. Dala mo ang mga aral, hindi ang sakit. Madalas na hindi nauunawaan ang enerhiya ng Scorpio bilang madilim o mapaglihim, ngunit sa totoo lang, ito ay lubos na mapagbagong anyo. Hindi ka sumisira, ikaw ay nagbabago ng anyo. Ginagawa mong karunungan ang kawalang katiyakan, otoridad ang katahimikan, at kapangyarihan ang pagtitiyaga. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino ka talaga. Nang wala ng pagdududa. Mensahe mula sa universo. Scorpio, ang mensaheng ito ay hindi upang madaliin ka.
Ito ay upang bigyan ka ng katiyakan. Hindi pare-pareho ang paraan ng pagsasalita ng universo sa lahat, at kailanman ay hindi ito sumigaw sa iyo. Nakikipag-usap ito sa pamamagitan ng mga padron, ng tamang tiempo, at ng kalmadong katiyakang bumababa sa dibdib mo kapag may isang bagay na totoo. At ngayon, nais nitong ipaalam sa iyo ito, hindi ka kailanman naligaw. Bawat paghinto mo ay may layunin. Bawat sandali ng katahimikan ay nagprotekta sa iyo. Kahit ang pagdududang sumubok sa iyo ay bahagi ng disenyo, pinatalas ang iyong kamalayan at pinatibay ang iyong kakayahang magtimbang ng katotohanan. Walang nasayang. Walang naantala ng walang dahilan. Hindi ka itinadhana na kumilos tulad ng iba. Ang kapangyarihan mo ay nasa lalim, hindi sa bilis. Nasa pag-unawa, hindi sa agarang reaksyon. Iginagalang iyon ng universo sa pamamagitan ng pagbubunyag ng katotohanan lamang kapag handa ka na itong hawakan, nang walang takot at walang pagkapit. Ang mensaheng ito ay paalala na ipagpatuloy ang pagtitiwala sa sarili, kahit wala ang panlabas na pagpapatunay. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang paniwalaan ang alam mo na. Ang linaw na nararamdaman mo ngayon ay hindi pansamantala, ito ang pundasyon ng susunod mong yugto. Ikaw ay ginagabayan, hindi tinutulak. Sinusuportahan, hindi sinusubok. At hanggat nananatili kang nakaayon sa iyong panloob na katotohanan, patuloy na magpapakita ang mga senyales, hindi upang kumbinsihin ka, kundi upang samahan ka. Scorpio, hindi mo na kailangang habulin ang kumpirmasyon. Ikaw na mismo ang naging kumpirmasyon. Scorpio, maglaan ka ng sandali at pagnilayan kung gaano nakalayo ang narating mo, hindi sa distansya, kundi sa lalim. Isipin mo ang mga panahong pinili mong magtiwala sa sarili mo kahit mas madali sanang sumunod sa iba. Isipin mo ang katahimikang tiniis mo, ang pagtitiyagang isinabuhay mo, ang katotohanang pinrotektahan mo kahit walang nakaunawa rito. Ang lakas na yon ay hindi kailanman nagkataon lang. Habang papalapit sa pagtatapos ang kwentong ito, itanong mo sa sarili mo ang isang simpleng tanong, ano ang alam ko ngayon na dati kong pinagdududahan? Mahalaga ang sagot. Dahil ito ang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong paraan ng paggalaw sa buhay, mas kalmado, mas malinaw, at mas tiyak. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, iyon ay dahil nakaayon ka na rito. Dalhin mo ang linaw na iyon pasulong. Hayaan mo itong gumabay sa susunod mong desisyon, sa susunod mong hangganan, sa susunod mong hakbang. Hindi mo na kailangang patunayan ang anuman. Kailangan mo na lamang manatiling totoo. At Scorpio, iyan ang palagi mong pinakamalaking kapangyarihan.